Nagbabalik po ang Good Morning Kuya at sa ating konsulta mo muli nating pag-uusapan ang problema at katanungan ng ating mga kasambahay tungkol sa Civil Service Commission, partikular na ang pagkuha ng eksaminasyon at ang Anti-Red Tape Act. Kasama natin this morning si Ms. Maria Luisa Salonga Agamata, ang Director 4 ng Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission. Sa mga gusto pong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang po ng mensahe sa Good Morning Kuya text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong mga TV screen. Yan. Good morning, Ms. Luisa. Morning sa inyong lahat. So, paano po ba ang mga requirements kung kami po ay kukuha ng civil service examination? Okay, yung mga basic information ay ito. Dapat 18 years old. Okay, so pwede na ba kayo? 18 na ba kayo? Next one. Next one. Thank you! Years above 18. Years, pwede na. At ang importante, yung ating exam ay sa October 26 na. So yung ating mga gustong mga kababayan na gustong mag-take na exam, mag-apply na po sila Once sa per year pinakamalapit lang yan, no? na twice. But I'd like to focus on itong schedule ngayon, October 26. At ang deadline ay sa September 11. Ma'am, ano po ba yung mga requirements na kailangan nilang isubmit dyan bago sila makapag-exam Yan. dyan? Kailangan ng application form na downloadable sa website ng Civil Service Commission. So, all the details are there. Mayroong picture na kailangan na may name tag. So, importante, susundan nila yung size ng photo, yung requirement. There's a fee at may mga questions na dapat i-fill up doon. So, aralin po nila lahat ng guidelines ay nasa website. Ayun. Meron po ba tayong parang review center? Wala po. Yan. So, Ang bilis kanya-kanyang sikap po. Yes. Pero ma'am, meron rin, no? Meron mga exemptions, di ba? Meron din ba? Yeah, but napakaliit lang no. So I don't wanna touch on that anymore. Ang importante, if you are qualified, so take the exam. That's it. Ilang beses po ba pwedeng kumuha ng exam kung bawa sa unang pagkakataon hindi po masa? Kung mag-e-examine ka ngayon, dapat yung nakaraang 3 months hindi ka nag-examine. Okay. So, ang ibig sabihin no, na ba targetin mo na makapasa ka? Meron ba ma'am yung example, for example, I got 80. Yeah. Pero I'm not happy with my grade. Gusto kong mas mataas ang gusto kong kunin uli. Bawal ba yun? Well, hindi bawal, but it's not being encouraged. Kasi ang daming gusto mag-take ng examen. Sayang naman yung slot para sa iba. Oo. Kayo, Pero tama yung tanong mo, hindi siya prohibition. bawal. Okay. Pangalawa ma'am, requirement, for example, gusto kong magtrabaho sa gobyerno, pero hindi pa ako nakakapag-exam. Pero kinuha na ako. Is there a grace period to take the exam while you're already working in government, for Doon example? tayo sa general rule. Oh. Kapag ang posisyon ay nangangailangan ng eligibility, dapat may eligibility Okay. ka. Oo. So, kasi may roster yan, may Yes. listahan. Doon po tayo huhugot doon sa merong eligibility. Yes. I just But like there to are ask- positions okay. po na hindi kailangan ng eligibility. I just like to ask for ordinary people ano ba ang context ng exam? Is it mathematics, abstract, Oo, merong basics? syempre English language, grammar, o reading comprehension. Meron yan. Syempre, merong Filipino. Ayan. Itong composition pa. Alright. Yes. At meron din yung math. Okay. At merong Yeah. constitution, Yeah. human rights, among others. RA 671, ito yung Code of Conduct ng government workers. Pagka Environment. pag nag-take po ng exam, kailan po lumalabas yung result? It will take a number of months, but good news, meron tayong computerized examination. And kung gustong malaman yung tungkol doon, balik lang ulit sa website ng CSC kasi meron tayong online registration. Tapos pag nakakuha ka ng slot sa online registration, then you will be advised to submit the application personally, the application form.
importante yung personal appearance para matiyak na ikaw talaga yun. Oo. Oo. Oo, and actually, gusto ko malaman yung mismong schedule ng examination para sa mga Yes. kasambahay po natin. October 26. Ayun. Pero yung filing ng, it's ongoing, deadline is September 11. Yan, i-take note po Oo. natin. Wag yan. po silang magdagsaan sa September 11. mag-delay Oo, na, the deadline. cramming na Wag pong cramming. Ayan, meron pong gustong kumonsulta sa atin mula kay Rick of Malabon. Ako po ay isang undergrad ng accounting, 70 units po ang kulang. Ano pong exam ang pwede kong kunin? Nako, hindi po problema kung ilang units ang na-take niya. Yung bogging policy po natin, ikaw 18 years old, ikaw ay walang, you've not been convicted of any case. So, go ahead, take the exam. Hindi na kailangan makabuo ng so many units, hindi kailangan ng bachelor's degree. It's up to him kung gusto niyang mag-take ng prof or sub-prof. So, okay. Para rin maging maliwanag, hindi required na college graduate. Hindi na required Okay. ngayon. As long as you pass, whatever. Yes. As you're 18 years old, take it, you pass it, that's it. Okay yan And ngayon, ma'am, pwede rin ipaliwanag do. Yung grado naman sa civil service exam, hindi yan pinagbabatayan Hindi. ng sweldo mo. Talagang gusto mo yatang Yun. maging 100 ang grade mo, sir. Ako hindi na kailangan. Basta po pasado, 80, that's it. Okay. yun Na ang ngayon, passing grade. And then, 80 po. Yes. yun ay magiging basis kung pwede kang pumasok sa isang government institution or Yes. not. Ngayon, ang tanong ng iba, ngayon kung paano po pwedeng magpa-promote? Kasi meron sinasabi nila seso. No? Ano yung man yung seso? Yung kung sa seso, ano yan? Sa third level para sa mga presidential appointees. So, yun pong ating exam, career service exam ng Civil Service Commission para dun sa ating first and second level. First and second. Alright. Tapos pag-usapan naman natin yung Anti-Red Tape Act nila at saka yung contact center nila. Ano po ba yung mga complaints na madalas yung nare-receive dyan? Yan, good question. Ang number one sa slot ay slow process. Yun sa pag-release ng mga claims and benefits. Yan. Oo, yun. Oo, So ano po yung ginagawa ninyo para po, yung sa ahensya niyo po, ano pong ginagawa ninyo para mapabilis naman po Yan. yung Kapag process? meron pumasok na complaint sa contact center ng bayan, it's a contact center facility. We have generalist and specialist agents. We call the attention of the service office concerned, and then we also call the attention of the head of agency. Yeah, so ganun. And then we have regional offices and field offices that monitor yung action nung ahensyang kinomplain. Ma'am, paano po ba yung procedure ng pagre-report dyan? Paano po Yeah. sila magre-report? Tatawag po ba sila or pwedeng through online? Meron tayong tatlong modes. Apa. We have a hotline. You dial 16565 via PLDT. And then merong auto attendant. Pero if you want to talk to a live agent, pwede. You just press a button. And then pwede rin mag-text. We will give the numbers later. Okay. And then there's a portal, the contact center ng bayan.gov.ph kung gusto nilang mag-email. So, wag po sila mag-atubili. Hindi po ito isang telepono lang na isang hotline. It's a contact center facility. There are agents. And in a few weeks from now, the CSC will set up its own live facility. Yung ang tawag natin doon is on-premise facility. Maliban doon sa ating mirror site, which is at the PUP, ito pong CSC magkakaroon ng main hub. Yes. So, ilan pong tao yan? Madami po. A total of 15 plus 10, that's 25 agents attending to our clients. Wow. So we assume na Mas parang madami. mabilis yung response niyo Mabilis rin, po. Hopefully. Ayan. Yung pag-usapan naman din po natin yung Anti-Red Tape Act. Siyempre po, ever since, yan po yung nagiging problema eh. Dahil yung iba gusto nila madalian, they'll just pay you under the table para, oy, Okay. pasado kami. Ganyan. Ano po yung mga programa ninyo para po maiwasan Yes. natin yung mga ganitong Oo, pagkakataon? para sa kaalaman ng ating mga mamamayan, merong batas po na ang tawag ay Anti-Red Yes. Tape Act. Ito po ay proteksyon para sa ating lahat who transact with government.
bawal po yung fixing. Kapag pong may nahuli na gumagawa ng fixing activity, makakasuhan po. I will cite a situation. Go. Meron po tayong natanggap na text na ang sinabi ang NSO Caloocan ay meron pong mga fixers doon. At ang ginawa po ng NSO management, nagsagawa siya ng entrapment. Secret, syempre, entrapment. Yes, ano? yes, yes. Ay, nahuli, meron nga pong fixers. So, pinasara yun at ngayon inaaral yung mga proseso upang sa ganun mapabuti pa yung serbisyo. So, kudos sa NSO. Correct, At may correct. kaso na po yung mga nahuling fixers. Ano po ba usually ang mga punishment sa Punishment, kanila? Ilang makukulong po ng 6 na taon. Wow, Okay? At may penalty po na hindi hihigit sa 200,000 pesos. So, babalitaan namin kayo pag inilabas po ng CSC in a few weeks from now, yung listahan ng mga fixers na nakasuhan po. Yes. So, dapat po talagang listo yung mga kababayan natin na nagpupunta dyan. Ano? Dapat Oo. yung mga naka-ID lang, Correct. naka-uniform, yun lang yung kakausapin nila at huwag sila mag-entertain ng At mga pumunta sila dun sa fixers. Public Assistance and Complaints Desk kasi required po yan ng batas. Dapat hindi lang po desk, merong tao na may abilidad na sumagot dun sa katanungan at magbigay ng assistance. So saan ka pa, di ba? Meron din tayong no-noon break policy. Hindi po pwedeng magsara between Ay, 12 to 1. Pwede pong kumain, pero Or mag-rotate hindi po na lang pwedeng magsara. mag-rotate. Kunyari Ano po yung tayong sa kanila, lahat, yung lunch break? kakain yung mga, ay yung May mga girls skeletal. kakain, yung mga boys magtrabaho. And then, Tapos, Oo. palitan naman. Ako, Miss Oo. Lisa, meron akong actually personal encounter sa Yes. mga fixers. So kung maaari, magkaroon ulit ako ng similar experience. Yes. Paano ko ba sasabihin, ipapaalam Yan. na So, meron nga ako na-encounter Yan. na gano'n? So, ano po, siguro yung text na lang kasi madami, ang lahat Mabilis. ng tao halos may cellphone. Doon po ba sa mismong doon sa mismong agency, doon sa mismong site, wala po ba akong pwedeng sabihin? Pwede rin. yon. Pwede mong sabihan sila. They have hotlines also, I'm sure. May email sila and then meron silang Public Assistance and Complaints Desk. Pero pwede ka rin sa bayan mag-text sa 0908-8816-565. That is the line to the contact center facility. Nakaabang po yung agent. Pag nagsumbong ka po ba, you will remain anonymous? Or Pwede kailangan- nga. It's your Oo, choice. It's your choice. But kami, we have no choice. Ibag-a-act talaga Good kami. job. Maski pumasok ng Sabado, holiday ngayon, bukas po ng 8 o'clock ma-actionan na yon. Ayan. Good Yes. job. So isang text lang po, ang katumbas nun, entrapment. Sige po. Ganun po katindi yung Magte-text ating po ako next action ng Sige po, CSC. bago natin pakawalan si Miss Maria Luisa Salonga, no? Any final words po para sa ating mga viewers na nanonood? Ayun, para po sa ating mga viewers, magtiwala po sila sa pamahalaan. Meron po tayong contact center facility ng Civil Service Commission. So, po kayo mag-atubili na mag-text sa facility na to, 0908-881-6565. If you have a PLDT line, just call 16565. Our agents are on standby to receive your complaints. Ganon din po ang suggestions. At tumatanggap din po kami ng papuri or commendation. Ayan, of course, para ma-balance Yes. naman yan, di ba? Maraming salamat po sa inyo, Miss Maria Luisa Salonga, Salamat Agamata, din po. Director 4 ng Public Assistance and Information Office, Civil Service Commission.